itong tatalakayin natin, alam nyo naman ho na umaabot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, umaabot minsan 8, minsan 13, minsan 15 yung ating mga tatalakayan. Pero umpisahan muna natin mga bossing. Dati ho, anak ng tinapa, humba ang pinag-aawayan. Ngayon, iba na. Lechon, mga bossing. May panibagong pag-aaway na naman ba itong mga DDS sa pangunguna ho ni Humba Roque? Oh, sabit na naman si Roque, mga kababayan. Bakit ganun? Pag-usapang pagkain, laging sabit si Roque. Ano ho? Hilig talaga sa pig ni Roque. Hilig sa baboy, ano? Mga kababayan, pakinggan nyo ho, ha? Oh. I really wanted to call Attorney Harry Roque that time, but I wasn't able to because I didn't have. Si Giselle Sanchez, ano? Alam ko matanda na yan, pero maganda pa din, mga bossing. Alam niyo naman na si Giselle Sanchez ay isang DDS, mga bossing. No? Isang DDS. At eto, meron daw pong 10 lechon, mga kababayan. Mga gutom. Bakit nga ganun? Lagi para silang gutom doon, ano? Kada magkikita na lang, pinag-aawayan. Minsan humba, minsan, ngayon naman, lechon. Oh, sabi ni Joselito Villarino, may asim pa. Oh, di ba? Oh, game! My name is Giselle Sanchez, and last September 23, I was part of a peaceful gathering in The Hague. Before May peaceful gathering na naman, no, mga kababayan. Paulit-ulit lang naman po, sila lang. Sila Roque, ganun at ganun lang, oh, mga bossing, di ba? Sayang, ang ganda ni Giselle. Kung Duterte siya, wala tayong magagawa. Yan yung paniniwala ni Giselle Sanchez, no? Sabi ni Rodelio Los Santos, Sir Mark, pa-shoutout from San Jose, Bulacan, Arman, Los Santos, mabuhay ka hanggang gusto mo, boss. Oh. going on stage, I heard from one of the supporters that Attorney Harry Roque was giving away 10 lechons in the other venue. Totoo, putik na yan, ayos siya. Nagpapamigay ng 10 lechon si Harry Roque. Buo-buo ba yun? Ibang klase si Boss Roque. Dividing the Duterte supporters. I really wanted to call Attorney Harry Roque that time, but I wasn't able to because I didn't have any Wi-Fi. I forgot my Big Sky Travel Wi-Fi that time, so I was not able to confirm this rumor. Before going on stage, I was already advised. Ano yun? Sasabihin, si Roque magbibigay ng 10 baboy, 10 lechon para pumunta doon sa sa panibagong peaceful rally na naman nila sa The Hague. Next, siya na ang lechonin, sabi ni Rex Benemerito. Nako, pag-uwi ho ng Pilipinas, mga bossing, ni Attorney Harry Roque, pagpasok ho niyan, mga kababayan, sa Oblo, malamang ho, matutuhog ho yan. Nako, mga kababayan, sabi ko matutuhog ho yan, mga bossing, sa Oblo. Uso ho dun yung tuhugan, mga kababayan. Kung ano-ano na naman iisipin nyo. Sa loob, sama-sama sila. Minsan, nagkakatuwaan, nagtutuhugan. No, tuhog ng barbecue. Minsan, yung dugo ng baboy, gagawin Betamax. Minsan, yung bituka ng manok, gagawing isaw. Yun yung ibig ko sabihin. Maraming tuhugan na nangyayari doon sa Oblo. Kumbaga, pagka yung tipo bang, Kosa, naman tayo, mag-barbecue naman tayo. Ganon ang ibig ko sabihin. Wag kung ano-ano ang iniisip nyo. Masama ang utak ninyo, no? Yung iniisip nyo tuhugan, tarat-taratin sa wetpacks. Hindi yun, ha? Alam ko, iniisip niya, si Shiro Kansaki, ganyan namang iniisip niya, tsaka si Chi. Tuloy. By Aldo and Alvin not to mention this on stage. But while on stage, I really don't know why, but the rumor kept persisting on my head because I knew and I really believed that Attorney Harry Roque can unite all the Filipinos in The Hague. So, gumawa. Madam, ang napapansin ho namin kay Harry Roque, parang siya pa yung nagiging pagkakahiwalay-hiwalay ng mga Pilipino dyan. Oo, totoo, no? Parang siya yung dahilan.
kung bakit nag-aaway-away dyan. Minsan nga, siya pa yung talagang nakikipag-away at siya pa mismo yung umaaway doon sa isang bakla. Di ba? Tapos nung isang araw, isang linggo, inaaway naman yung nasa Pilipinas ba o kung saan lupalop man yung isang DDS na nagpadala ng humba. Oh, inubos daw ni Roque. Di ba? Sabi sa inyo kapag kahutuhugan, mga kababayan, ang topic natin, asahan mo biglang papasok yung pangalan dyan na Aba. Naku, ewan ko ba. Kahapon, ayoko na lang magsalita. Shout out sa iyo. Ay, nandiyan na pala si Ma'am Aba. Sakto po kayo, ma'am. Ang usapan po lechon. Oh, pakinggan nyo ho. Ako ng panawagan sa kanya. My only fault is I mentioned pa the 10 lechons and everything, which was only a rumor. So, it's a good thing that Attorney Harry Roque is my friend. Oh, so hindi totoo yun. Ano po? Hindi totoo. Ngayon mga kababayan, ihinto natin pasamantala ito. No, special ito Hindi pwedeng hindi pwedeng maudlot to o hindi pwedeng ipagpaliban. Happy birthday po, no? Kay Sir Emerick and anak po ni Ma'am Aba na si Ajan. Happy birthday sa inyo ho. No? Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo, Sir. At Ajan. O yan. Happy birthday muli. O tuloy. And he called me personally to tell me that, number one, he did not donate the lechons. Ako po, siguro pang ano lang yun. Pang hakot lang ng tao. Siguro iniisip nila, naku, itong mga DDS na to kapag kami kainan, lamunan, magsisipuntahan dito sa dahig Siguro pang hakot lang ho nila yung lechon. Tapos meron pang ay nako po, si Roque parang sabi niya nga, nauubusan na siya ng pondo Anong di mauubusan ng pondo? Wala na pong pugo. Was donated by Aleth Salumbre. And number two, he is just seeking asylum and has no plans of dividing the Filipino. Nakikipag-away si Roque pagka humba, ang pinag-uusapan ay nako, galit na galit pa yan. No? Kadalasan, siya yung dahilan ng pag-aaway ng mga Pilipino o yung mga DDS diyan sa dahig. So, I would like to publicly apologize if ever this caused damage on Aleth Salumbre or Attorney Harry Roque. But I did say that it was a rumor, and number two, my purpose was not to spread fake news or even divide the Filipinos even more there in The Hague, but my purpose was to unite. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, ang tagal ng kwento about sa lechon. Nagugutom ho ba kayo? No. Malapit na, no? Konti na lang daw po. The Philippines. Bakit ganun? Mga pinag-aawayan nila, mga puro pagkain ho. Tayo, chill-chill lang ho dito. Through Attorney Harry Roque, kasi alam kong magagawa niya yun dahil he is such a great leader. I campaigned for him, he is my friend, and that's why he called me. But I still wanted to do this public Kaso fake news, iba pala yung nag-donate nung lechon. apology. Hindi pala galing kay Roque. Oh. Siguro patatawarin ka na niyan, madam. At least pabor naman sa kanya yung ginawa mo. Sige, papatawarin ka na ho niyan, madam. Okay na. Ayaw na nilang mapakinggan po yung patungkol diyan sa diyan sa lechon-lechon.